Magbabasa-basa lang tayo. Magbasa-basa lang po tayo sapagkat ang nagbabasa ng Biblia ay may malaking pakinabang na makukuha rather than mga hindi nagbabasa. Basahin natin ang kanyang salita. Ito ang Biblia. Napakahalaga kung binabasa nito araw-araw. Okay? Huwag mo ikahiya. Dalhin mo ang Biblia. Dalhin mo pag malaki mo na ikaw ay mananampalataya. Okay, let's read. Alam niyo, may mga seemingly sa Bible, may mga seemingly na parang, tulad niya, may nagsabi na naman sa akin, no, hindi, mauuna raw muna yung Antikristo bago sa rapture. Okay, problema ng hindi nagbabasa. Yan ang problema ng babasa lang ng talata at hindi binabasa ang context. Let's read the context. Sabi nga ni Joseph Prince, context is king. Context is king. Hindi siya prince. Hindi lang po princess, no? Kundi ang konteksto po ay king. According kay Pastor Joseph Prince na mahusay na pastor ng Grace mula sa bansang Singapore. Okay? So, pag magbabasa kayo, let's read it, the whole context. Para hindi po tayo na naliligaw. Okay? Basahin natin. Ano yung sinasabi nila? Kasi ang sabi nila ito, hanggang 3, hanggang 4, itong pinagmamalaki, itong sinasabi nila, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula sa pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ng anak ng kapamakan. Yan ang kanilang hindi rin mangyayari yan lahat hanggang hindi dumarating ang anak ng kapamakan, which is true. Which is true. Pero, if you're going to read the whole context, makikita po natin ngayon, madidiscover po natin ngayon na hindi naman darating yung man of lawlessness hanggang nandun yung restrainer. Now, we really need to analyze ano ba yung restrainer na ito. Magbasa po tayo ng Bible na Tagalog ngayon. Okay? Pasensya na po sa maingay. May program yata yung nearest school dyan ng elementary. Okay. So, nandito po tayo sa second, Ikalawang Tesalonica. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Wow, kompleto magbasa tayo sa Kabanata 2, mga talatang 1 hanggang 8. Okay? Ikalawang Tesalonica, Kabanata 2, mula 1 hanggang 8. Basa tayo. Dahan-dahan lang po, take our time, okay? Mahangin po ngayon, masarap magbasa. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang wag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip, at huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating maliban ng dumating mula sa pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. Alam naman natin, wala pong duda, without any doubt, this is the Antichrist. Okay, 5. Hindi ba ganinyo naaalala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, at ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Okay, pause. Ulitin ko, 5, para mas malinaw. Hindi ba ganinyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa? Si Pablo ito, sinasabi niya sa mga taga-Tesalonica, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, at ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. So may pumipigil sa kanya. This is it. This is the heart of the matter. May pumipigil doon sa man of lawlessness na tinatawag ding Antikristo. May pumipigil
Hindi naman po ako tutol dito sa talatang 3. Kasi sabi sa talatang 3, paulit-ulitin ko po ito. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating maliban ng dumating mula sa pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Sinabi dito, darating ang anak ng kapahamakan sa oras na yon. Pero tingnan po niyo naman sa 6 nga lang natin. At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil. May pumipigil upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Okay, makinig po mabuti. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Lamang ay may pumipigil ngayon. Again, may pumipigil ngayon. Hanggang sa alisin ito. See? Hindi ako nagsabi niya ng Biblia. May pumipigil ngayon. Until this thing will be removed. Until this one is restraining, kaya nga restrainer will be taken up out of the way. Okay. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan, ang liwanag sa 8. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. See? Papatayin ng Panginoong Hesus ng kanyang bibig. Alam ninyo, ang salin pong ito ay tinatawag na ang Biblia 1901. Napaka nire-revere yung mga Kristiyanong Pilipino na matatanda na o yung mga nauna pa sa atin na pumasa Panginoon na ginagalang ng husto ang salin na ito sapagkat ito ay very accurate, napakalapit sa KJV, ang King James Version, sapagkat ang King James Version naman ay napakalapit sa original na mga lengguwahe na ginamit ng isulat. Ang matandang tipan, ginamit wikang Hebreo. Nang isulat naman ang bagong tipan, ginamit wikang Griego. Diba? Again, balikan natin ang 7. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Ito po yung present na panahon natin ngayon. Lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. Isisiw. Namangha sila. Bibigay ninyo yung talata, mauuna yung Antikristo kaysa sa rapture. Basahin natin ang buo ang Bible. Yes, naniniwala po ko, lalabas talaga ang son of perdition, the man of lawlessness, the Antichrist. Pero, bago siya lumitaw, aalisin muna ang restrainer. 9:05 na dito kasi ang TikTok ang bigay lang sa atin 10 minuto sa mga pagre-record ng video. Ang restrainer po ay ang mga Kristiyano. Ang Holy Spirit po kasi, Diyos, pangatlong persona ng Trinity. Kahit saan po nandiyan yan, everywhere yan. Pero ang mga Kristiyano po kasi, pag nandito pa po tayo yung restrainer Kasi pag nalantad na ang Antikristo ngayon, alam natin na siya yung Antikristo. Kaya sabihin natin, uy, Antikristo yan. Uy, Antikristo, sige nga, Antikristo yan. Madali nating mapipitik yan Kaya aalisin muna tayong mga born-again Christians dito dahil tayo po yung restrainer. At pag naalis na po tayo dito, lalabas na po siya. Anong tawag sa pag-alis sa atin dito? Pagdagit sa atin dito?
Yan po ay ang the rapture of the church. Magandang umaga. God bless.